Magandang araw po mga mahal na manonood. Ang makina ng dalawang motorsiklong tatalakayin natin ay kakaiba dahil 4 na piston ang nakakabit sa isang connecting rod. Marahil nakita nyo na ang ganitong gawa kamakailan sa channel na Garage 54. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mahilig sa motorsiklo na Aleman, si Dieter Hartmann Wertven, tungkol sa isang tao na kahit naka-wheelchair ay nakagawa sa attic ng kanyang bahay ng isang 8 silindrong Ducati Eleanor. Bago yon, sinubukan niya muna ang teknolohiya sa Honda Monkey na motorsiklo kung saan ginawang inline 4 ang makina nito. Pag-uusapan natin ang nakakaintrigang kwentong ito sa video. Nasa Crash Moto channel kayo, magandang panonood. Labinlimang taon na ang nakalipas noong 2010 sa Intermot Exhibition sa Cologne. Ang Aleman na mahilig sa motorsiklo na si Dieter Hartmann Wertven ay pinakita ang kanyang motorsiklo na Ducati Eleanor na dinisenyo batay sa seryeng Ducati 900 SS. Kung ang chassis ng Ducati ay nanatiling hindi binago, sa halip na ang klasikong V-twin ng Ducati ay patawad L-twin, sa frame ay inilagay ang V8 at ito ay isang napakakakaibang V8. Totoo, ang engine crankcase, crankshaft, dalawang connecting rod at gearbox ay galing pa rin sa 2 silindrong power unit ng Italian brand. Pero ang dalawang karagdagang seksyong tiga-4 na silindrong naka-inline at ang pagkabit ng 4 na piston sa isang connecting rod ay dapat talakayin at suriin ng detalyado. Bago pa si Eleanor, nakagawa na siya ng 4 na silindrong Honda Monkey gamit ang parehong paraan. Kabaliwan ba o katalinuhan? Hindi tiyak kung bakit nilikha ni Dieter ang kanyang mga kakaibang motorsiklo, pero malinaw na hindi siya baliw dahil mahusay ang utak ng Aleman na ito. Si Dieter ay isang ininyero ayon sa kanyang pinag-aralan at matagal siyang nagtrabaho sa isang pabrika ng kotse bilang responsable sa linya ng produksyon. Sa kanyang libreng oras, nahilig siya sa mga motorsiklo. Sa totoo lang, pati ang kanyang asawa at anak ay mga motorista rin. Noong unang bahagi ng dekada 90, binago niya ang makina ng Spanish na Bultaco 370 mula sa 2-stroke patungong 4-stroke gamit ang silindro mula sa Ducati at siya mismo ang nagdisenyo ng ulo ng silindro. Ang Marso 2, 2002 ay naging hangganan sa buhay ng Aleman, bago at pagkatapos. Papunta sa trabaho sakay ng Ducati 900 Super Sport, nadula siya sa malamig na aspalto, nasugatan sa likod at napako sa wheelchair habang buhay. Gayunpaman, hindi pinanghinaan ng loob si Dieter at nagpatuloy sa paggawa ng iba't ibang proyektong pang-inhinyeriya. Halimbawa, nagmodify siya ng cylinder head ng lumang BMW R50S, ginawang 4 na balbula ang disenyo. Naisip ni Dieter noong kalagitnaan ng dekada 2000 na gumawa ng kakaibang inline 4 na makina gamit ang iisang connecting rod mula sa dating stock na makina. Sabi ni Dieter, isang lisensyadong ininyero mekaniko, nabuo ang ideyang ito habang nakatanaw siya mula sa attic papunta sa kalye. Ang bintana niya ay nakaharap sa paradahan ng grocery store sa maliit na bayan ng Rimbak. Ang proyekto ng 4 na silindrong Honda Monkey ay kumbaga naging ensayo bago niya gawin ang V8 mula sa makina ng Ducati. Ang 50 metro, kwadradong attic ng bahay niya, mga lathe at milling machine, computer, daan-daang kilo ng bakal, pati ang sanay niyang kamay at talino ay sapat na para matupad ang kanyang plano. Ang proyekto ng Monkey 125 FO ay sinimula noong Marso 2007. Araw-araw, nagdidisenyo ng makina sa computer si Dieter. Pagkalipas ng 2 buwan, tinanggal ang orihinal na makina ng Monkey mula sa mukika at sinimula ng ininyero ang kanyang plano gamit ang metal. Karamihan sa mga bahagi tulad ng silindro, rocker arm, connecting rod at camshaft ay niliha ni Dieter mag-isa. Pinatentahan din niya ang sistema ng pagkabit ng 4 na piston sa isang connecting rod na direktang nagpapasa ng puwersa sa crankshaft. Ang patent application ay sinampa noong Setyembre 18, 2008 at naaprubahan noong Marso 10, 2011. Dito, ang 2 gitnang piston ay direktang nakakabit sa pangunahing connecting rod na nahahati sa itaas, habang ang 2 piston sa dulo ay nakakabit gamit ang 4 na maliit na connecting rod. Ang mga ito ay nakakonekta sa mga panloob na piston sa pamamagitan ng mga umiindayog na rocker arm. Dahil sa umiindayog na rocker arm, kapag nasa itaas na patay, napunto ang ikalawa at ikatlong piston, nasa ibaba naman ang una at ika-4. Ang working displacement ng inline 4 ng Monkey ay umabot ng 125 kubiko. Ibig sabihin, bawat silindro ay 31 at 1 kapat na kubikong sentimetro lamang.
Gumamit si Dieter ng piston mula sa panggapas ng damo. Ang diameter ng mga silindro ay 35 mm at ang stroke ng piston ay 32. Sa ilang mga artikulo, makikita ang diameter ng mga silindro na 25 mm, pero ito ay isang pagkakamali sa pag-imprenta. Matapos ang isang taon mula simula ng proyekto, natapos at pinaandar sa test bench ang 4 na silindrong makina. Tinakay ni Hartman Wertven ang makina gamit ang orihinal na Honda karburador, pinalitan lang niya ng mas high performance na jet. Nakakakaba ang unang pagpapaandar para sa inhinyero dahil pwedeng may hindi gumana at magkawatak-watak ang makina sa test bench. Inasahan ni Dieter ang mga posibleng problema gaya ng depekto sa materyales, maling kalkulasyon at kakulangan ng langis. Nagulat siya na umandar agad ang motor sa unang subok. 2 araw matapos iyon, ibinalik ang 4 na silindrong makina sa balangkas ng Monkey. Sa paradahan ng supermarket sa kabila ng kalsada, ginanap ang unang test drive noong linggo ng pagkabuhay, Abril 27, 2008. Umikot ng ilang beses si Fabian, anak ni Dieter, habang nagvi-video ang taga-disenyo. Kakaibang panurin ang minibike na ito na parang tunog ng motorsiklong pangkarera. Tinatayang ni Dieter na ang lakas ng 125cc ay nasa 6 hanggang 7 kabayo at ang pinakamataas na bilis na naabot ng Monkey 125 FO na ito ay mga 80 km kada oras. Pero para sa entusyasta, mas mahalaga na gumagana ang imbensyon kaysa sa lakas o bilis nito. Matagumpay ang pagsasanay kaya pwede na siyang magsimula sa seryosong proyekto. Inalis ni Dieter ang takip mula sa kanyang Ducati SS, yung mismong motorsiklo na nasangkot siya sa aksidente, at sinimulan niyang gawing V-type na 8 ito. Para makuha ang halos kaparehong displacement ng makina gaya ng orihinal na Ducati, pinili ni Hartman Wertven ang sumusunod na sukat. 56 mm ang diameter ng silindro at 44 mm ang stroke ng piston. Kasabay nito, mas magaan ang 4 na maliliit na piston kaysa sa isang piston ng 700 SS. Ang displacement ng V8 ay naging 868 cm3. Kinailangan nilang iwan ang desmodromic timing mechanism. Ginawa ni Dieter ang timing mechanism sa simpleng paraan, isang camshaft na may rocker arms at 2 balbula kada silindro. Ang tinatayang lakas ng makina ay 70 kabayo sa siyam na 1,000 revolusyon bawat minuto. Kinuha ang datos mula sa opisyal na website ni Dieter Hartman Wertven. Ang makinang ito na may 8 silindro ay mahusay na umangkop sa karaniwang balangkas ng Ducati. Pinakamapansin dito, ang V8 ay may crankshaft at 2 connecting rod mula sa 2 silindrong makina. Sa mababang RPM, gumagana ang likha ni Dieter na parang 2 silindro na may 70 degree na anggulo, kaya't balansing tumakbo. Dahil mas magagaan ang mga gumagalaw na bahagi sa makina, mabilis umikot ang makina na parang baliw. Gayunpaman, may isa pang bahagi, komplikadong disenyo kaya mas maraming pyesa at mas mahal ang sistema. Mas matindi ang stress sa connecting rod ng 4 na silindro. Malalakas din ang side load sa mga piston na hindi maganda para sa tibay ng makina. Ang proyekto ng 8 silindrong Ducati ay binigyan ng magandang pangalang Eleanor at natapos ito sa simula ng taong 2010 at ipinakita sa exhibition ng Intermot sa Cologne, kung saan bukod sa mismong Ducati Eleanor, ipinakita rin ang animasyon ng kinematika. 8 piston, mga rocker arm na may connecting rod, 2 pangunahing connecting rod at crankshaft. Habang ginagawa ko ang kwentong ito, nagkaroon ako ng karangalan na makausap mismo si Dieter sa email at gusto kong magbigay pugay sa taong ito na sa kabila ng matinding pinsala ay hindi sumuko at nilika ang 2 obra maestra ng paggawa ng motorsiklo. Walang malaking budget, walang team ng mga designer at engineer, sa atik lang ng bahay niya. Nakakalungkot na si Dieter ay hindi kayang sakyan ang sarili niyang obra. Hindi na-develop ang kanyang ideya dahil walang radikal na benepisyong inaalok ang disenyo ng makina niya. Iyan ang kwento ng Aleman na moto entusiasta at ng kanyang mga kakaibang motorsiklo. Dito nagtatapos ang aking kwento. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-iwan ng komento. I-share mo rin ang video sa mga kakilala mo at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel kung hindi mo pa nagagawa. Dito, makakapanood kayo ng mga interesanteng video tungkol sa mga motorsiklo at iba pa. Crash Moto Channel ang kasama ninyo. Hanggang sa muli nating pagkikita.